Magandang umaga muli sa inyo, Susan. Bilang bahagi nga ng clearing operation para nga malinis yung mga daraanan ng prosesyon para sa Traslasyon 2019 sa araw ng Miyerkules, ay plano ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng tinatawag na zero vendor policy. Sa kanilang original na plano, dapat ay naipatupad na ang zero vendor policy simula pa kaninang hating gabi. Pero sa mga oras na ito, kapansin-pansin na meron pa rin mga vendor na nananatili nga dito sa Plaza Miranda, magkagayon din sa iba pang paligid nitong Quiapo Church. Pero ayon sa mga pulis na ating nakausap, ang kanilang plano ngayong umaga ay muli nilang pakikiusapan itong mga vendor para kusa na nilang lisanin ang kanilang mga pwesto dito sa Plaza Miranda at iligpit ang kanilang mga paninda. Pero kapansin-pansin na malaki-laki na rin ang naibawas sa bilang ng mga vendor dito nga sa Plaza Miranda kumpara sa mga normal na araw. Pero ayon kay Chief Inspector Leandro Gutierrez, ang Police Community Precinct Commander nitong Plaza Miranda, ang kanila munang prioridad ay malinis mula sa mga vendor itong kahabaan ng Villalobos, gayon din ang kahabaan ng Palangka at yun pang mga dadaanan ng prosesyon ng mga replika ng Puong Itim na Nazareno. Yung gawin ng Hidalgo kasi parang meron diyang maliit na palengke, ang kanilang plano ay simula mamayang hapon o mamayang gabi ay kanila nang sisimulan ang pagpapaalis sa mga vendor bilang pagtalima pa rin nga sa naging kautusan ng lokal na pamahalaan. Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy din ang pagdating ng mga replika ng Puong Itim na Nazareno para nga sumama sa gagawing prosesyon mamayang hapon. Yung mga replika sakayan ng mga multicab, yung multicab na papalamutian yan ng mga bulaklak at ng mga ilaw. At kapansin-pansin din, okupado na dahil dumarami na nga itong mga replika ng Puong Itim na Nazareno, ay okupado na ng mga replika itong unang dalawang outermost lane nitong Quezon Boulevard, southbound direction. Partikular na nga itong direksyon na patungo ng Manila City Hall, tapat ng Plaza Miranda. Kaya po abiso sa mga motorista, asahan na po ninyo ang pag-build up ng traffic sa gawing ito ng Quezon Boulevard, lalong-lalo na pagsapit nga po nitong paligid ng simbahan ng Quiapo. Pero mamayang alas 11 ng umaga ay sisimula na ang isara pansamantala sa daloy ng traffic itong southbound direction ng Quezon Boulevard para bigyan daan ang pag-usad ng prosesyon ng mga replika ng Puong Itim na Nazareno. At kaugnay pa rin nga ng ginagawang paghahanda ng mga otoridad para sa Traslasyon 2019 sa Miyerkules na inaasahang lalahukan ng milyong-milyong deboto, makakasama po natin ngayong umaga walang iba kundi ang tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, si Assistant Secretary Celine Pialago. Ma'am, magandang umaga po. Live po kayo sa Unang Hirit. Yes, sir. Yes, ma'am. Magandang umaga po at sa lahat po ng viewers natin, magandang umaga din po. Ma'am, isa ang MMDA sa mga pinakaabalang ahensya kapag ganitong panahon. Ano po ba ang partisipasyon ng MMDA para matiyak ang kahandaan ng pamahalaan sa gagawin pong prosesyon o traslasyon sa araw ng Miyerkules? Ma'am, we've been doing this every year. Ang nagiging papel po ng MMDA dito, tinutulungan ho natin, number one, ang local government at ang Manila Traffic in terms of traffic management. Meron din ho tayong team mula sa Sidewalk Clearing Operations Group na nakastandby ho para maglinis ng mga magiging kalat ho na idudulot ng nasabing traslasyon. Meron din ho tayong Road Emergency Group kung saan may mga nakastandby ho tayong ambulansya, meron tayong mga nakastandby na medic groups, tents. Tayo rin ho, ma'am, yung tumulong sa paglalagay ng orange barriers, katuwang din ho ang local government. Sa usapin, ma'am, ng security at saka ho crowd estimate, paalala lang ho para hindi ho magkalituan sa figures, that would be the Philippine National Police. So sa parte ho ng MMDA, yun lang ho yung nagiging papel natin. Augmented lang ho tayo dito. Parang kapansin-pansin, every year meron din kayong dinedeploy na mga ambulansya, meron din kayong mga dinedeploy na parang tolda kung saan meron mga medical personnel na aayuda in case na may mga ilangan ng medical attention.
Ma'am, nag-start na ho tayo kahapon, January 6, kung saan naglagay na ho tayo ng mga orange barriers, fences. This time ho, ihihiwalay ho natin. Dati ho kasi ma'am, hiniwalay natin yung babae, lalaki. Ngayon ho, ang plano ho, hindi po natin, subject for changes pa rin naman po, na ihiwalay ho natin yung couple. Kasi ho, minsan pang mag-asawa ma'am, naghihiwalay pa po sa pila. Yung mag-asawa na ho, yung buong pamilya, ihiwalay na lang ho natin yung PWDs, senior citizens, may mga kapansanan ho, at saka ho yung mga buntis. So magiging ganun ho yung setup. Nasa 900 personnel ho ang nakadeploy mula ho sa amin. Okay po. Tapos, right after po na masimulan yung pag-usad ng prosesyon, nakaantabay naman po yung mga street sweeper, para matiyak na agad na malilinis, po. Yes po, naka-standby po sila. Kagaya rin ho dati, yung ating mga street sweepers po ay nasa likuran ng prosesyon dahil ho alam naman natin yung may iwang kalat ng nasabing traslasyon. Bali, mambigyan lang din ho kita ng schedule. For today ho, Monday, 1:30 p.m., magkakaroon ho ng blessing at saka ho replika ng procession. January 8 ho ma'am, Tuesday, ang schedule naman ho nila, send off po ng mass para sa mga volunteers. Mag-uumpisa na rin ho yung pahalik ng alas 8 ng umaga. Evening prayer din ho at saka start na ng vigil ng alas 5 ng hapon. Sa January 9 naman ho, Wednesday 12 midnight, fiesta na ho ng High Mass. 3 a.m. start na po ng hourly mass. 4 a.m. po morning prayer. 5 a.m. ho, start na ho ng traslasyon. January 10, Thursday, 2:30 a.m. ang estimated ho na arrival po ng Black Nazarene. Yun ho ang schedule na ibinigay ho sa atin. Marami pong salamat, Assistant Secretary Celine Pialago. At live mula dito sa Plaza Miranda, dito sa Quiapo. Balik sa inyo, Susan. Maraming salamat, Cecil Villarosa.